Mga kapatid, tingnan ninyo, kakarinig ko lang ng patotoo mula sa babaeng ito. Makinig kayo. Alam nyo, minsan akala natin na intindihan na natin ang tungkol sa espiritual na mundo. Minsan akala natin narinig na natin lahat, na alam na natin ang mangyayari. Pero ang kwento ng babaeng ito ay talagang ikinagulat ko. Sobrang namangha ko. Para lang maintindihan ninyo, dumating sa punto ng buhay niya na dumaan siya sa sobrang pagsubok, sobrang pang-aabuso at napakaraming masamang nangyayari sa buhay niya. Kaya naghanap siya ng mangkukulam. Tapos, binasa ng mangkukulam ang palad niya, pero bigla, habang ibinubunyag niya ang maraming bagay na, siya lang ang nakakaalam. Biglang tumigil ang dalaga. Na-shock siya, di ba? Nanlaki ang mga mata niya at sinabi niya, "Hindi ko na kayang magpatuloy." Kung alam mo lang ang nakikita ko sa likod mo, sabi niya sa dalaga. Mga kapatid, ako ay namamangha. Ikukuwento ko ang patotong ito dito ng detalyado. Pero mga kapatid, tingnan ninyo, mag-subscribe kayo sa channel dahil gusto ko talagang tulungan kayo, palakasin kayo sa inyong paglakad sa pananampalataya at alam ko na walang mas higit pa kaysa sa patoto. Isang bagay na totoo. Isang bagay na talagang ginawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. At kung may malakas ka ring patotoo, isulat mo rin dito sa mga komento. Ayos ba? Kaya mag-subscribe ka na sa channel at sisimulan na natin itong napakalakas na patotoo. Makinig ka mabuti, ganito nagsisimula ang patotoo ni Geisa. Ang tanging natatandaan ko lang sa aking nakaraan ay katoliko ang aking mga magulang. Nakita ko ang isang malaking krusipiyo sa bahay namin na may nakapako roong si Jesus. Alam ko na siya ang anak ng Diyos. Pero wala talaga akong ideya kung anong ginawa ni Jesus para sa akin. At dahil doon, hindi ko alam na pwede pala akong magkaroon ng relasyon sa kanya. Hindi ko alam na mahal niya ako o kung anong ibig sabihin ng halagang binayaran niya sa krus para sa akin. Lahat ng ito ay dahil lumaki ako sa isang tahanang puno ng pang-aabuso. Ang mga magulang ko ay mga alkoholiko at ang nanay ko ay may diabetes din. Dahil sa uri ng pamumuhay niya, nung ipinanganak ako, sinabi ng mga doktor na pakaliit lang ng tsansa kong mabuhay. At para magkaroon kayo ng ideya, ipinanganak ako na may luslus at isang bato lang. Sa kasamaang palad, namatay ang nanay ko nung 4 na taong gulang pa lang ako dahil sa uri ng pamumuhay niya. At nung namatay siya, may kapitbahay siya sa ibaba na iniwanan ako ng tatay ko kapag dinadala sa ospital ang nanay ko. At yung kapitbahay na yon ay lumipat sa bahay namin. Hindi ko maintindihan noon ang mga nangyayari. Naalala ko na pinaupo ako ng tatay ko at sinabi niya, "Oh, titira siya dito sa atin ha?" Naalala ko na may anak siya sa ibang kasal at tumira rin siya kasama namin. At tinanong ako ng tatay ko nung araw na yon. Sabi ko nga, titira siya dito. Gusto mo ba siyang tawaging nanay? O gusto mo siyang tawagin sa pangalan niya? At ako, na 4 na taong gulang pa lang noon, sumagot ako. Gusto ko siyang tawaging nanay. Nang lumipat siya mga kapatid, tingnan ninyo, nagbago talagang buhay ko ng todo. 4 na taong gulang pa lang ako noon at agad-agad pinapakiusapan na niya akong tumulong maglinis ng bahay. Sa simula, akala ko tumutulong lang talaga ako. Pero hindi ko alam na iyon pala ang simula ng matinding pang-aabuso na matagal kong mararanasan. At sinasabi kong pang-aabuso mga kapatid dahil kapag hindi ko nililinis ang bahay ayon sa gusto niya o kapag hindi ako nagigising sa tamang oras, pinapalo na niya ako. Naalala ko ng mabuti nung nagsimula akong pumasok sa paaralan, napakahirap para sa akin. Nung 5 taong gulang ako, kailangan kong gumising ng alas 3 o alas 4 na madaling araw, kasabay ng tatay ko na umalis para magtrabaho dahil may 2 siyang trabaho. Kailangan kong maging handa para sa paaralan bandang alas 7. At sinasabi niya sa akin na hindi ako pwedeng umalis kung hindi malinis ang bahay. At ito ang naging buhay ko simula nung 5 taong gulang ako. May isip mo ba yon? At naalala ko na kapag hindi ko natapos ang paglilinis, napapalo ako at kailangan kong manatili sa bahay buong araw para maglinis. Kaya itinata ko sa isip ko, kailangan mong linisin agad ang bahay para makapasok ka sa paaralan. Dahil ang paaralan, sa isang banda, ay parang kalayaan ko. Pero kahit na nakakapasok ako sa paaralan, hindi ko pa rin magawa ang takdang aralin ko. Sinasabi niya sa akin, "Hindi mo pwedeng dalhin ang takdang aralin dito sa bahay." Kapatid, kapag dinala ko, itinatapon niya sa basurahan ang mga libro at kwaderno ko. Kaya hindi ako makapag-aral sa bahay. At hindi rin ako makapag-concentrate sa paaralan dahil sa mga pambubugbog at lahat ng nangyayari. Eh yung anak niya, siya, hindi niya kailanman tinrato ng ganon. Ako lagi ang target. At hindi ko maintindihan kung bakit. At nagpatuloy ang siklong ito sa buhay ko. Habang ako'y lumalaki, kaunti lang ang nagbago sa mga pambubugbog. Kasi natutunan ko ng protektahan ang sarili ko. Pero pagkatapos, lalong lumala ang mga parusa. Sinimula niyang ilagay ang mga kamay ko sa mainit na apoy. Kaya ngayon, sobrang makapal na ang kalyo ng mga kamay ko. Naalala ko siyang pinapaluwa ko ng mga kable at ibinabangga ang mukha ko sa pader. At hindi ko maintindihan yon. Pero wala akong lakas ng loob na magsalita. Dahil palagi akong takot, palaging tinatakot niya ako. At hindi yun napansin ng tatay ko. 2 ang trabaho niya, kaya bihira siyang umuwi sa bahay. Gumagawa siya ng paraan para nasa kama na ako pagdating niya,
para hindi niya makita ang mga pasa o para wala akong pagkakataong makausap siya. Minsan, sobrang namamaga ang mukha ko sa kakaiyak. Pero hindi niya nakikita, hindi niya napapansin. At sa eskwelahan, pati mga tagapayo, hindi nila napansin ang pinagdadaanan ko. Pinipilit niya akong magsuot ng long sleeves para matakpan ang mga sugat ko at tinatakot niya ako. Kapag nagsumbong ka, pag uwi mo, papaluin ka ulit. Mga kapatid, ayoko talaga nun. Kaya nanahimik lang ako. At tuwing weekend, nasa bahay ang tatay ko. Pero natatandaan ko, tuwing Biyernes, binabalaan na niya ako. Oh, huwag kang magsasalita ng kahit ano. Kapag nagsalita ka ng kahit ano, sa Lunes, papaluin ka. Mga kapatid, ganyan ang buhay ko hanggang sa 15 taong gulang ako. Akala ko, pagdating ko sa edad na yon, magkakaroon na ako ng kalayaan. Pero hindi ko naranasan. At sinasabi kong 15 taon. Kasi doon sinabi sa akin na pwede na akong maghanap ng trabaho. Nakahanap ako ng trabaho sa isang tindahan, pero sinundan pa rin ako ng pagkokontrol niya. Kailangan kong iuwi ang schedule ko sa trabaho. At tumatawag siya sa trabaho ko para siguraduhin na nandoon ako at para malaman kung anong oras ako uwi. Ibig sabihin, hindi ko talaga naranasan ng tunay na kalayaan. Palaging mababa ang mga grado ko sa eskwela. Laging mas mababa sa karaniwan. At ang nakakagulat para sa akin, hindi man lang nagsalita ang mga guro. Wala ni isa na lumapit sa akin para magtanong. Wala akong paraan para makatakas. At hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang buhay ko. Palagi kong tinatanong ang sarili ko, bakit ganito ang buhay ko? Hindi ito buhay para kanino man. At nakikita ko ang pagkakaiba ng pagtrato niya sa anak niya mula sa kasa nila ng tatay ko. Nagkaroon sila ng 2 pang anak at wala ni isa sa kanila ang tinrato ng ganoon. Palagi ako ang tinatamaan at hindi ko maintindihan kung bakit. Pero nagpatuloy ako. Nagpatuloy ako magtrabaho, sinusubukan kong ibigay ang aking makakaya. Sinusubukan kong makuha ang kanyang pag-apruba. Pero patuloy pa rin ang pang-aabuso. Naalala ko nung nagtapos ako ng high school at naisip ko, sa wakas, ngayon magiging malaya na ako. Medyo nabawasan ang pisikal na pang-aabuso habang tumatanda ako. Pero nasanay ng isip ko sa paraan ng pagtrato niya sa akin. Sa eskwela, napapansin ng mga tao. Ako lagi yung batang hindi usong pananamit, tahimik lang palagi. Kasi hindi ako nakikipag-usap sa mga tao. At alam ng lahat na may pinagdadaanan ako. Pero walang may lakas ng loob na kausapin ako. Walang nagtatanong tungkol doon. At pagkatapos kong magtapos, sinubukan kong makipagrelasyon. Siya ang naging una kong nobyo. Alam niya ang pang-aabuso na naranasan ko. Pero hindi rin siya nagsalita tungkol doon. Palihim kaming nakikita. At kapag papasok ako sa trabaho, sinasalubong niya ako sa daan at sandali lang kaming nakikita. Nagkaroon kami ng relasyon na putol-putol sa loob ng 4 na taon. At sa 4 na taon na yon, ay pinanganak ang anak kong babae. At naniniwala ako na ginamit ng Diyos ang anak kong babae bilang daan para makatakas ako. Dahil nung 2 taong gulang pa lang ang anak ko, may pinsan akong tumutulong sa akin na mag-alaga sa kanya habang ako ay nagtatrabaho. At napansin ng pinsan kong yon na sinusubukan ng madrasta ko na kontrolin ang anak ko. Sinasabi niya sa akin, hayaan mo na ako ang mag-aalaga sa bata at ikaw ang maglilinis ng bahay. Kaya tinawag ako ng pinsan ko at sinabi, tingnan mo, napansin ko na ayaw ng madrasta mo na ako ang mag-alaga sa anak mo. Pero ikaw ang nagbabayad sa akin para dito. Kaya, hindi ko nakikitang tama ito. At nagpatuloy siya sa pagsasabi. Binibigyan niya ng mga kakaibang pagkain ng anak mo at hindi ko gusto yon. May nangyayari talaga pero wag mong sabihin na ako ang nagsabi sa'yo ha. Doon ko na nagsimulang mapagtanto ang lahat. Napansin ko na bumabalik na naman ang ganung uri ng pang-aabuso at naisip ko, hindi na dapat mangyari ulit ito. Sa parehong panahon, ang anak niya na half-brother ko, sinimulan niya akong gipitin. Kailangan mong magbayad ng mas mataas na upa. May anak ka na ngayon. Kaya doble na ang ginagamit mong tubig. Doble na rin ang pagkain. At sinabi ko na hindi ko kaya. Kasi kung kukuha ako ng 2 trabaho, wala na akong oras para sa anak ko. Kaya hindi patas yun. Doon ko napagtanto na kailangan ko magdesisyon. Sa trabaho ko, sa tindahan, may isa akong kasamahan na dumadaan sa diborsyo. Ikinuwento ko sa kanya ang ilang bagay tungkol sa buhay ko. At inalok niya akong tumira sa kanila. Kasi kailangan niya ng kasama para tumulong sa gastusin. Sinunggaban ko ang pagkakataon na yon at naisip ko, ito na lang ang tanging paraan ko. Magsasapalaran ako. Ayokong maranasan ng anak kong babae ang pinagdaanan ko noon. At syempre, wala akong lakas ng loob na ipaglaban ng sarili ko. Pero para sa anak kong babae, nagkaroon ako ng tapang. Napagplanuhan na namin ng kasama ko ang paglipat. Kaya unti-unti ko nang inimpake ang mga gamit ko nang hindi sinasabi kanino man. At naalala ko ng malinaw ang araw na lilipat na ako. Tutulungan ako ng kasama ko weekend noon. At hindi pa ako kailanman nakipag-usap sa Diyos, mga kapatid, dahil sinisisi ko ang Diyos sa pagkamatay ng nanay ko. At hanggang sa puntong yon, gaya ng sinabi ko, sinasabi ko sa lahat na hindi totoo ang Diyos. Sa totoo lang, kinamumuyan ko siya. Kaya, dahil natatakot akong lumabas,
Nagdasal ako sa isang sulok ng kwarto bago ako umalis. At sinabi ko, Diyos, hindi ko alam kung sino ka. Hindi ko alam kung totoo ka. Pero kung totoo ka, kailangan ko ng tulong mo. Aalis na ako sa bahay na to at ayaw kong bumalik kailanman sa ganitong pang-aabuso. Kaya kailangan ko talaga ng tulong mo. Mga kapatid, Yun lang ang tanging dasal na ginawa ko. Kinuha ko ang mga gamit ko, tinulungan ako ng katrabaho ko na dalhin lahat, at umalis na ako. at naalala ko na tinanong ako ng tatay ko kung bakit ako aalis. Pero sinabi ng madrasta ko sa kanya, nalilipad daw ako sa tatay ng anak ko, na hindi naman totoo. Kaya basta na lang tinanggap ng tatay ko, iniisip niya na umalis ako ng bahay dahil sa pagiging suwail, na hindi naman totoo. At lumipat ako sa bahay ng katrabaho kong yon. At sa simula, parang ayos naman ang lahat. Tinulungan niya ako, magkasama kami ng katrabaho sa parehong lugar, at maayos ang lahat. Pero habang tumatagal, napansin ko na may mga kakaibang bagay. Nagiging medyo mapangkontrol na siya, halos katulad ng madrasta ko. At sa panahong yon, nalaman ko na may kakaiba pala siyang nararamdaman para sa akin. At noong mga panahong yon, na hindi ko pa alam ang lahat, sinubukan ko makipagrelasyon sa kanya. Tumagal din yon, hanggang sa nagsimula akong makipag-date sa iba. Sa pagkakataong ito, lalaki naman. Nabuo ko ang relasyon namin ng lalaki, at alam niya yon. Akala ko hindi siya mag-aalala, pero naapektuhan talaga siya. Kaya nung nagsimula ako ng bagong relasyon, nagpa siya siyang papuntahin ng kapatid niyang lalaki para tumira kasama namin. At yung kapatid niyang lalaki ay parang bodyguard, kasi binabantayan niya ako kapag umalis ako, kapag bumabalik ako, para siguraduhin kung nasa bahay ako sa oras na sinabi ko. At nagsimula na akong matakot. Pareho lang yung control na ginagawa niya dati. At isang bagay na palagi niyang sinasabi sa akin ay ganito. Huwag kang papasok sa kwarto ko ha. Kaya natutulog kami sa magkaibang kwarto. Pero isang araw, habang naglilinis ako ng bahay, iniwang hindi nakakandado ni ate ang kwarto niya. Nang pumasok ako, nakita ko yung libro ng itim na mahika. Hindi ko pa naririnig yun noon. Hindi ko alam kung ano yun. Binuksan ko yung libro at naisip ko, ano to? Nagpatuloy ako sa pagbabasa at nakita ko na may dasal dun sa loob. Ang weird talaga nun. Pag-uwi niya ng araw na yon, hinarap ko siya. Sabi ko, bakit nandun yung librong yon sa kwarto mo? At sumagot siya. Ang lola ko ang nagturo sa akin yan. Hindi niya agad inamin pero nalaman ko sa isang kaibigan namin na pareho na gumagamit pala siya ng itim na mahika laban sa akin. Mapapaniwalaan mo ba yon? Kaya kinailangan kong pumili. May kaibigan akong lagi kong kausap at sinabi ko sa kanya ang nangyayari. Sabi niya, tumira ka na lang sa akin. Nagpaparenta ng kwartang mga magulang ko. At pumayag ako. Pero sabi ko, kailangan mo akong tulungan pakiusap. Kasi kailangan ko makatakas dito. Hindi nila ako papayagang umalis dito kahit kailan. Kaya nagplano kami na hintayin munang makatulog ang kapatid niyang lalaki. At kapag nakatulog na siya, tutulungan ako ng kaibigan ko na ihagis ang mga gamit ko palabas ng bintana. At ganun nga ang mangyari. Dumating siya, itinapon ko ang mga gamit ko mula sa balkonahe. Kinuha ko ang anak kong babae at umalis na kami. Kung ano man ang naiwan na lang. Hindi na ako lumingon pa. Lumipat ako sa bahay ng bahong kaibigan kong yon. Nakilala ko pa mula high school. Akala ko magiging maayos ng lahat. Pero doon, hindi ako pwedeng maglaba sa bahay. Kailangan kong pumunta sa labahan. At sa isa sa mga pagpunta ko ron, may isang babaeng lumapit sa akin. Hindi ko alam, pero isa pala siyang medium. At sinabi niya sa akin, nagbibigay ako ng libreng pagbabasa ng palad. Pwede ko bang basahin ang palad mo? At sabi ko, oo, sige, basahin mo. Naalala ko ang tagpong yon dahil umiyak ako. Wala pang nagsabi sa akin noon na alam nila ang pinagdadaanan ko. Inilarawan niya ang buhay ko, ang mga paghihirap na naranasan ko nung bata pa ako. At talagang tumagos yun sa akin mga kapatid. Naisip ko, grabe, sa wakas may nakakaalam ng lahat ng pinagdaanan ko. Lahat ng sinabi niya ay totoo, nangyari talaga sa akin. At sinabi niya sa akin, matutulungan kita pero kailangan mo akong bayaran. Kung gusto mong pumunta sa studio ko mamayang gabi, ibibigay ko sa iyo ang address ko. At sinabi ko, oo naman, grabe, pupunta talaga ako. At sinabi niya sa akin na magdala ako ng pera. Sinabi pa niya kung magkano. At sobrang excited ako, di ba? Kasi gusto kong maging malaya. Gusto kong maintindihan kung bakit ganoon ang buhay ko. At sa mismong gabi yon, pumunta ako. Hindi ko na kayang maghintay. Sinabi niya na magbabasa siya ng mga baraha para sa akin. At naalala ko pang pumasok ako sa studio niya. Nagsimula siyang magbasa. Lahat parang normal lang. Paulit-ulit niyang kinukumpirma ang pang-aabuso na naranasan ko. Sinabi rin niya na pwede niya akong tulungan makausap ang nanay ko na matagal nang patay. Pero alam kong ayoko talagang gawin yon. Ayokong gambalain ng nanay ko. Tumanggi ako noon. Yun ang pagkakaintindi ko nung panahon na yon. Tapos, dumating yung sandali na nagbabasa siya ng mga baraha. Bigla niyan hinugot ang isang baraha. At nung tiningnan niya ito, parang natigilan ang mukha niya. Napasingap siya sa gulat. Sa naisip ko, Diyos ko, nakita niya ang baraha ng kamatayan. Ibig sabihin, katapusan ko na. At siya, parang natulala at tinanong ako,
Pwede ba kitang tanungin? Sabi ko, oo. Tinanong niya, alam mo ba kung sinong Diyos? At sumagot ako, narinig ko na. Pero iginiit niya, kilala mo ba ang Diyos ng Biblia? At sinabi ko, hindi ko kilala. Tapos, sinabi niya sa akin, tingnan mo, habang binubunot ko ang mga baraha, may anghel na nagpakita sa akin na yon. At sinabi niya sa akin na, hindi ko na pwedeng ipagpatuloy ang pagbabasa ng mga baraha para sa'yo dahil gusto ng Diyos na makipag-usap sa'yo. At naisip ko, paano yon? Kilala mo ang Diyos kung ikaw ay isang mangkukulam? Walang say-say yon para sa akin. At naalala ko na sa likod ko, may sanlilang kurtina. Tumayo siya at sinabi, halika dito, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Lumingon ako na medyo natatakot at binuksan niya ang kurtina. At nang binuksan niya yon, may mga 6 na tao na nakaupo sa sahig at kumakain. Sabi niya sa akin, tingnan mo, ipapaliwanag ko sa iyo ang isang bagay. Alam ko kung sinong Diyos ng Biblia at buo ang paniniwala ko na mali ang ginagawa ko ngayon. Kasalanan ito. Pero kailangan kong gawin ito dahil sa bansa ko, ganyan ang ginagawa namin. At kailangan kong pakainin ang mga taong ito dito. Noong oras na yon, nabigla talaga ako. Isinara niya ang kurtina, bumalik siya sa pagkakaupo at sinabi niya, ipinapakiusap sa akin ng Diyos na itanong sa iyo kung pwede ba siyang makipag-usap sa iyo. Sa naisip ko, bakit kailangan pang magpaalam sa akin ng Diyos? At sumagot siya na parang binabasa niya ang iniisip ko. Tingnan mo, tinatanong ka ng Diyos dahil magalang siya. Kailangan niyang humingi ng pahintulot mo. At nandun lang ako, nag-iisip, nalilito. Sabi ko, sige, ano ang gusto niyang sabihin sa akin? At ang unang sinabi niya sa akin ay ito. Gusto niyang malaman mo na mahal ka niya. Nang sinabi niya yon, nagsimula akong umiyak. Naisip ko, hindi yan totoo. Kung mahal niya ako, bakit ganito ang buhay ko? Pero parang alam ng Diyos ang iniisip ko. Kasi sa mismong oras na yon, nagpatuloy ang medium sa pagsasabi. Sabi ng Diyos, gusto kanyang tulungan. Pero hindi niya magawa kasi hindi mo siya pinapayag ang pumasok sa buhay mo. Hindi mo siya kailanman pinapayag ang pumasok. Okay? At totoo yun mga kapatid. Kasi kinamumuhian ko ang Diyos. Hindi ko siya iniisip kailanman. Hindi ko alam kung paano ako magkakaroon ng relasyon sa Kanya. At nagpatuloy siya sa pagsasabi. Tingnan mo, sabi ng Diyos may dalawa kang pagpipilian na yon. O tatanggapin mo siya at hahanapin. O ipagpapatuloy kong basahin ang mga baraha. Pero hindi kita matutulungan kung hindi ka pipili. Kailangan mong pumili. Ang Diyos o ito. At sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin ko. At syempre, meron pa rin akong negatibong pag-iisip tungkol sa Diyos sa isip ko. At naalala kong sumagot ako. Hindi, ayaw kong malaman ang tungkol sa Diyos. Ituloy mo na lang yung mga baraha mo dyan. At mula noon, nagawa niyang isara kung ano man ang nakikita niya. At sinabi niya, sige, pwede na akong magpatuloy kasi naging malinaw na ayoko talaga sa Diyos. Itinanggi ko siya sa lahat ng paraan. Kaya nagpatuloy siya sa pagbabasa ng mga baraha. At sa huli, binigyan niya ako ng ilang mga potion, bato, likidong sabon para maligo, at schedule para ako'y maglinis ng sarili, para malayo ako sa masasamang enerhiya. Sinabi niya na, ito raw ang maglilinis ng buhay ko at makakatulong sa akin. Kaya kinuha ko, naniwala ako, at ginawa ko lahat ng sinabi niya. Iniisip na gagana ito. At bago ako umalis, sinabi pa niya sa akin, At yung kaibigan mong kasama mong nakatira? tingnan mo, mag-ingat ka talaga ha, kasi hindi siya mabuting tao. Kailangan mong lumipat agad palayo riyan. At sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero makalipas ang 1 o 2 linggo, hindi ko na makita ang credit card ko sa pitaka ko. Tiningnan ko ang balanse ng bangko ko at wala ng laman. Nawala na lahat ng pera ko. Kaya tumawag ako sa bangko para i-report ang pandaraya. Umuwi ako sa bahay. Sinabi ko sa aking karumit ang nangyari. Wala siyang sinabi. Umasta siya na parang walang nangyari. Pagkatapos, kinailangan kong tumawag ng pulis para mabawi ang pera ko. At pagkatapos ko lang magpa-blatter, inamin niya na siyang nagnakaw ng pera ko. At heto na naman tayo, di ba? Kailangan ko na namang humanap ng ibang matutuluyan. Nakipag-ugnayan ako sa isa ko pang kaibigan ng high school. At sinabi niya na pwede akong tumira sa kanila. Kaya yun, kinuha ko ang anak ko at lumipat na naman kami. Wala akong pera. Kailangan ko mag-withdraw mula sa aking pondo sa pagre-retiro. Sira na ang kotse ko. Kailangan kong gamitin ang pera na yon para makabili ng bagong kotse. At nung lumipat ako sa bahay ng bago kong kaibigan, nalaman ko nagsasagawa rin siya ng pangkukulam. Tingnan mo, parang sinusundan talaga ako ng bagay na yon. Hindi ko maipaliwanag. Pero salamat sa Diyos, habang nandoon ako, may isang kaibigan ko nung high school na naging Kristiyano sa eskwelahan, tumawag siya sa akin. Alam ng lahat na Kristiyano siya. At sinabi niya, uy, matagal na tayong hindi nagkakausap, di ba? Gusto kitang imbitahan pumunta sa simbahan namin. Magkakaroon kami ng event at gusto ko talaga na pumunta ka. Naanyayahan na niya ako dati, pero palagi akong tumatanggi. Ayoko talagang magkaroon ng kinalaman sa Diyos. Sinasabi ko na hindi siya totoo. Pero sa pagkakataong ito, sinabi ko,
Sige, mag-iisip ako. May bahagi sa akin na hindi komportable kasi nasangkot ako sa pangkukulam. Hindi lang sa mga nagawa ko na noon, kundi pati na rin sa bagong roommate ko na tinuturuan ako ng mga bagong bagay. At may kung anong bumubulong sa loob ko. Hindi ako makakalapit sa Diyos kung meron pa akong mga ganitong bagay. At pinag-isipan ko yon at nagpasya ako sa sarili ko. Sige, pupunta ako sa simbahan. Pero bago yon, aalisin ko muna lahat ng ito. At ang tanging pumasok sa isip ko ay, pupunta ako sa pinakamalapit na simbahan at itatapon ko na lahat ng ito kasi ayoko na talaga. Ako, sa totoo lang, gusto ko talagang makilala ang Diyos na ito. At naalala ko na kinuha ko lahat ng iyon at malapit sa tinitirhan ko, may isang simbahang Katoliko. Pumasok ako sa simbahan na walang tao. Tumakbo ako papunta sa altar. Itinapon ko lahat doon at sinabi ko, Diyos, gusto kita. Hindi ko alam ang gagawin ko, pero kailangan kita. Kaya iniwan ko lahat doon. Hindi na ako lumingon pa. At tinawagan ko ang kaibigan ko at sinabi ko, sige, sasama ako sa simbahan mo ngayon. Mga kapatid, pumunta ako sa event ng simbahan at sa wakas tinanggap ko si Kristo. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Hindi ko alam ang ibig sabihin noon. Nakinig ako sa pangangaral. Nakita ko ang event at pagkatapos ay nag-anyaya ang pastor. Kaya lumapit ako. Pero hindi na ako bumalik muli. Ipinagpatuloy ko ang dati kong pamumuhay. Hindi ko na ginawa ang pangkukulam, pero nagsimula akong mamuhay ng isang napaka-promiskuwang buhay. Hindi ko alam kung anong pag-ibig, kaya akala ko pag-ibig ang intimasya. Nawalan ako ng trabaho at nagsimulang lumala ang lahat. Sa halip na gumanda, na yan wala na akong pera. Hindi ko ito nagagamit ng maayos at nasisira na naman ang kotse ko. Salamat sa Diyos. Tumawag ulit sa akin ang parehong kaibigan. Makalipas ang 1 taon at sinabi niya, Uy, may isa na naman kaming event sa simbahan. Gusto mo bang sumama sa akin? At naisip ko, grabe, kailangan kong pumunta. Kailangan ko ng tulong. Kaya, pumunta ulit ako sa event at tinanggap ko ulit si Kristo. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Palagi akong may sakit sa likod ng hindi bababa sa 4 na taon. Pumupunta ako sa mga doktor at dahil isa lang ang bato ko, akala ko may problema ng mga bato ko. Pero sinasabi ng mga doktor, hindi, ayos ka lang. At hindi ko talaga maintindihan kung bakit napakalakas ng sakit na yon. At nung araw na yon na tinanggap ko si Kristo sa pangalawang pagkakataon, mga kapatid, may isang bagay na sobrenatural na nawala sa akin. Nararamdaman kong may bigat na inalis. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ang alam ko lang ay may lumabas mula sa akin. At dahil sa karanasang yon, nagpasya akong bumalik. Nagsimula akong pumunta sa simbahan linggo-linggo. At naalala ko na sa isa sa mga katapusan ng linggo, nagkaroon kami ng imbitadong mangangaral. Lumapit siya sa akin at sinabi niya, alam mo ba yung sakit sa likod na meron ka? Sinabi sa akin ng Diyos na pinagaling ka na niya ngayon. Mga kapatid, hindi ko agad naintindihan hanggang sasabihin niya yon sa akin. Nagsimula akong magmuni-muni at naisip ko, Diyos ko, totoo nga. Tingnan mo, wala na akong sakit sa likod. At mula sa karanasang yon, nagpatuloy akong dumalo sa simbahan. Pagkalipas ng 8 buwan, nagpabinyag ako. Pero hindi ko alam ang prosesong kailangan kong pagdaanan pagkatapos ng binyag. Naalala ko, 1 oras matapos akong mabinyagan, nagsimula kaming sumamba sa Panginoon sa retreat na yon. At sumamba na ako sa Diyos noon at wala namang kakaibang nangyari. Pero pagkatapos ng aking binyag, may nagsimulang magpakita sa loob ko habang sumasamba ako. Nagsimula akong umubo nang hindi tumitigil. Pakiramdam ko parang hindi ako makahina. At inilagay ko pa ang aking mga palad, ang sarili kong mga kamay sa aking leeg, na parang gusto kong sakali ng sarili ko hanggang sa bumagsak ako sa sahig. Hanggang sa isa sa mga imbitadong mga ngaral na inihayag ng Diyos kung anong nangyayari, sinabi niya sa mga tao sa paligid niya, Diyos ko, gumawa siya ng kulam noon. Yan ang nangyayari. Mga kapatid, yung mga espiritu na yon, ayaw nilang sambahin ko ang Panginoon. Naalala ko na dinala nila ako sa isang kwarto sa likod at tinanong ako kung ako ba ay nagpractice ng pangkukulam. At syempre, kailangan kong aminin na oo. Kaya tinulungan nila ako roon sa isang pagpapalayan espiritual. Pero hindi lang iyon ang nag-iisang pagkakataon. Kailangan kong dumaan sa maraming pagpapalaya, pati na rin sa pakikiyapit na ginawa ko at sa lahat ng mga stronghold ko, lalo na sa aking isipan. Naalala ko rin na matindi ang pakikibaka ko sa masturbasyon at pornografiya. Tingnan mo, tuloy-tuloy ang proseso tuwing katapusan ng linggo. Palaging pagpapalaya, pagpapalaya, pagpapalaya. At iniisip ko, Diyos ko. At sa proseso na yon, mahirap para sa akin. Kasi patuloy pa rin akong bumabagsak sa pakikiyapid. Hindi ko pa rin iniiwan ang pornografya. Nagpupuyat pa ako hanggang madaling araw kakapanood ng mga pornograpikong website. At kahit na kumikilos ang Diyos sa akin, hindi ko pa rin maiwan ang pakikipagtalik sa labas ng kasal. Kasi pakiramdam ko, iyon ang pagmamahal. Nalilito ako noon. At syempre, napakabiyaya ng Diyos. Kinailangan niya akong ilagay sa tamang landas. Mahaba-habang proseso ng pagpapagaling iyon. Ipinakita rin sa akin ng Panginoon na marami pa akong kailangang patawarin dahil sa aking nakaraan. Kailangan kong patawarin ang aking madrasta at iyon ang isa sa pinakamahirap na bagay na nagawa ko kasi hindi ko talaga maintindihan. Sabi ko sa Diyos,
Bakit Diyos? Siya naman ang nanakit sa akin. Ako pa ang kailangang humingi ng tawad sa Kanya. At sinabi sa akin ng Panginoon, Dahil nagtanim ka ng sobrang galit hanggang sa maging isang kuta ito, kailangan mong humingi ng tawad sa Kanya para sa lahat ng galit na itinago mo. At alam niyo mga kapatid, sobrang takot ko sa kanya. Alam niyo ba? Hindi ko siya kinausap mula nung araw na umalis ako ng bahay. Pero sinabi ko, sige Panginoon, kung gusto niyo po na gawin ko ito, kaya na po ang bahala. Dahil hindi ko kayang lapitan ang babaeng yon. At hinayaan ko na lang. Hindi ako masyadong nakikipag-usap sa tatay ko. Siguro, tatawag lang ako tuwing birthday niya o Pasko. At naalala ko na, may araw na lalabas kami at pumunta ako sa bahay kung saan siya nakatira kasama ang madrasta ko. Pinapasok niya ako at pumasok naman ako. Sa loob, nakita ko ang madrasta ko, mga kapatid kong babae sa ama. Sabi ng tatay ko, Teka, kukuha lang ako ng isang bagay sa kwarto ko sandali. At kaming dalawa ng madrasta ko ay naiwan sa kusina. Sabi niya sa akin, Uy, narinig ko na naging Kristiyano ka na raw, totoo ba? Sabi ko sa kanya, Oo, totoo. Ibinigay ko ng buhay ko kay Jesus. Isa na akong bagong tao. Mga kapatid, ang weird kung paano nagsimula ang usapan na yon. Pero nagpatuloy pa rin siya. Alam mo, gusto kitang hinga ng tawad sa lahat na nagawa ko sa'yo. Alam kong mali yon. At sinagot ko siya, Hindi. Sinabi sa akin ng Diyos na ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo kasi matagal kitang kinamuhian. Nagtanim ako ng galit sa'yo at humingi ako ng paumanhin dahil doon. Nung sandaling yon mga kapatid, pareho kaming umiyak at nagyakapan. At natanggap ko ang paghilom na dulot ng pagpapatawad na matagal ko nang kailangan. Hindi ko na siya nakita bilang isang masamang tao, kundi bilang isang biktima. Isang tao na nangangailangan din ng kalayaan, ng paglaya. At ang Panginoon, pagkatapos, ay patuloy na kumilos sa akin at sinabi niya na kailangan kong bumalik sa pag-aaral. Ito ay isang pangarap na matagal ko nang hinahangad mula pagkabata. Makapag-aral sa kolehiyo at magkaroon ng propesyon. Pero, syempre, hindi ko magawa nun dahil napakababa ng mga grado ko. Napakasama ng aking gramatika dahil hindi ako makagawa ng takdang aralin. Hindi ko pa nga alam kung paano gumamit ng bantas. At sinabi ko, Diyos, paano ako makakapasok sa kolehiyo sa ganitong kalagayan? Katawa-tawa ito. At naalala ko mga kapatid na nag-apply ako at hindi ako pumasa dahil bumagsak ako sa bahagi ng gramatika. Kaya naghintay ako ng 1 taon pa at sinubukan ko ulit. At kinailangan kong humingi ng tulong sa aking anak na babae. Isa itong karanasan ng pagpapakumbaba. Pero sa tulong niya, nakapasa ako. Natanggap ako sa kolehiyo at napakabuti ng Diyos sa akin sa panahong yon. Binigyan niya ng biyaya ang aking mga guro. Napakaunawain nila. At ngayon, para sa kaluwalhatian ng Diyos, hawak ko na ang diploma ko sa bachelor's degree. Ibinibigay ko ang lahat ng kaluwalhatian sa Panginoon dahil siya ang nagbalik ng hangaring yon sa akin. Sinabi rin ng Panginoon na ibabalik niya ang aking ama. At naisip ko, ano? Ang tatay ko? Mga kapatid, 35 taon nang kasal ang tatay ko sa babaeng yon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng Diyos o kung bakit niya ibabalik ang tatay ko. Kaya sinabi ko sa Diyos, Tingnan mo Panginoon, tapos na ang mga taon ng aking pagkabata. Hindi ko na sila maibabalik. Pero sinabi ng Panginoon sa akin, kailangan din niya ng kalayaan. Palalayain ko siya at lalapit siya sa iyo. Makalipas ang ilang panahon, tumawag ang tatay ko sa akin. Hi anak, gusto mo bang lumabas para kumain? At sinabi kong oo. Kaya pumunta kami sa isang restaurant. Umupo kami at sinabi niya, May tanong ako sa iyo, pero gusto ko lang sagutin mo ako ng oo o hindi. At pumayag ako at tinanong niya habang binanggit ang pangalan ng madrasta ko. Tinanong niya ng ganito, Inabuso ka ba ng taong ito? At sumagot ako na may luha sa mga mata. Tatay, inabuso niya ako ng sobra. At hindi ko akalain na masasabi ko yon sa tatay ko. At binaliwala na lang namin ang usapan. Kumain kami. Medyo naging awkward at umuwi na ako. Pagkalipas ng 2 araw, tumawag siya sa akin at sinabi niyang may napanaginipan siya. At sa panaginip niya, tinanong niya ang Diyos ng ganito, Bakit hindi ako mahal ng sarili kong anak na babae? At sa panaginip, ikinuwento niya na nagpakita sa kanya si Jesus at sinabi niya, Ang geisa na nakikita mo ay hindi ang tunay na geisa. At pagkatapos, ipinakita ni Jesus sa kanya ang 2 geisa. Ang una ay ang geisa ni Nabuso na sinaktan ng madrasta. At ang pangalawang geisa ay ang tunay na nagmamahal sa iyo. Pagkatapos niyang magkapanaginip na yon, doon niya ako tinawag para kumain at tinanong niya ako ng ganong tanong. May mga problema na siya nun sa kanya at sa tingin ko, gumagawa na si Diyos ng paraan para sa kanyang kalayaan. At pagkatapos ng usapan na yon, tinanong niya ako kung pwede siyang tumira kasama ko. At syempre, natuwa ako at sinabi kong oo. Alam ko na yon ang pangako ng Diyos na natutupad para palayain siya at ibalik siya. 3 taon na mga kapatid na magkasama kami ng tatay ko sa iisang bahay. Hindi ko na kailanman maibabalik ang mga nawalang taon. Pero aaminin ko, ang mga sandali na kasama ko siya na yon. Natuto siya tungkol kay Jesus. Pinagmamasdan niya ako. Nag-uusap kami tungkol sa lahat. Wala nang mga lihim. At alam ko
ng Panginoon ay kumikilos at ibinabalik sa akin ang relasyon ko sa tatay ko. At ang huling bahagi na pinili ng Panginoon na pagtrabahuhan ay ako. Sa paglingon ko sa nakaraan, namamangha ako kung paano ako tinulungan ng Panginoon na patawarin ang lahat ng mga taong yon bago niya ako pagtrabahuhan. Bago mangyari ang paggaling na ito sa loob ko, dumadaan ako sa maraming pagsubok sa aking simbahan. 9 na taon na akong nandoon, pero dumating ang panahon na ayaw ko nang magpasakop. Ayaw ko nang magpasakop sa aking mga leader, lalo na sa aking pastora. At ang dahilan ay dahil ang pastor ay isang taong may autoridad. At sa isip ko, ang taong may autoridad ay inabuso ng aking madrasta. Kaya sa paraan ng pag-iisip ko, hindi ko kayang lumapit sa aking pastora dahil pakiramdam ko aabusuhin niya ako. Naabusuhin niya ang kapangyarihan niya katulad ng ginawa ng aking madrasta. At palagi kong hiniling na sana ang aking pastora ay maging parang ina sa akin. Pero hindi ko magawa. Malaking laban yon sa loob ko. Kaya nagpa siya akong umalis at naisip ko, alam mo, lilipat na lang ako sa ibang simbahan. Hindi ko na kaya dito. At nagsimula akong dumalo, kaya, sa ibang simbahan ng mga 6 o 7 buwan. At doon, may imbitadong mga ngaral. At ang lalaking yon ay nagsalita sa akin sa parang hindi pa nagagawa ng kahit sinong propeta noon. Nagsalita siya tungkol sa buhay ko mula pagkasilang at inihayag niya sa akin kung bakit ako inabuso sa lahat ng mga taon na yon. Mga kapatid, isa pala iyong sumpang namamana. Ang nanay ko ay inabuso, ang nanay niya ay inabuso, ang lola sa tuhod ko ay inabuso, at ang tatay ko ay inabuso rin. At ang sumpang iyon ay umabot sa akin, at dito na ito natapos. At kung titingnan mo ang nakaraan, kung maalala mo ang sinabi ko, gusto pa niyang ipagpatuloy yon sa anak kong babae, pero hindi pinayagan ng Panginoon. Noong araw na yon, natutunan ko na ang pang-aabuso ay isang sumpang namamana. At sinabi sa akin ng Panginoon na simula nung araw na yon, hindi na ako maging katulad ng dati. Na matututuhan kong mahalin ang sarili ko, patawarin ang sarili ko, at makita ang sarili ko gaya ng pagkakakita sa akin ni Jesus. Isang bagay na wala akong ideya kung ano yun noon. Sinabi rin sa akin ng propetang yon na ipinahayag ng Diyos sa kanya na ako ay itinanim sa dati kong simbahan at na dapat ako magpatuloy sa aking paglalakbay at tanggapin ang mga biyayang inihanda ng Panginoon para sa akin. Kailangan kong patuloy na lumago kung saan niya ako itinanim. At sinabi niya sa akin, kaya babalik ka, magpapasakop ka sa autoridad na iyon. At kapag nagpasakop ka sa autoridad na inilagay ng Diyos sa buhay mo, doon mo makikita na magbubukas ang mga pintuan para sa iyo. Mga kapatid, naalala ko na pinahiran niya ako ng langis. Pinagpala niya ako at sinabi niya, kailangan mong bumalik, wala nang ibang daan. At sa unang pagkakataon mga kapatid, naramdaman ko ang matinding katiyakan. Naisip ko, totoo, mali ako. Kailangan kong baguhin ang buhay ko. At inaamin ko na, sandali akong nakipaglaban sa sarili kong mga iniisip. Pero alam ko na, kailangan kong magpasakop. Kailangan kong kalimutan ang takot na iyon. At pagbalik ko, hinarap ko ang takot ko na baka abusuhin ako ng sinumang may autoridad. Mga kapatid, ipinabalik ako ng Panginoon sa dati kong simbahan. Nagawa ko makausap ang aking pastora at naikwento ko sa kanya kung bakit ako naging ganun. Ngayon, meron akong napakagandang relasyon sa kanya. Siya ang naging ina na hindi ko naranasan noon. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakita ko kung paano ayaw ng kaaway na makita ko siya bilang isang ina. Ngayon, pakiramdam ko ay buo na ako. Mayroon akong ama at mayroon din akong pastora na siyang aking espiritual na ina. Dahil dito, natutunan ko ring mahalin ang aking sarili. Pinatawad ko ang sarili ko sa lahat ng ginawa ko sa sarili ko noong mga panahong yon. Sa lahat ng pang-aabuso na pinayagan ko at sa lahat ng negatibong pag-iisip. Hindi ko alam na mayroon akong pagkakakilanlan kay Jesus. At nang pinalaya ako ng Panginoon mula sa ganitong pag-iisip, na mga atake ng kaaway sa aking isipan sa loob ng maraming taon, doon nagsimulang magbago ang lahat. At kinabukasan pagkatapos ng paglaya na yon, nagising ako at namilapag ko ang aking mga paa sa sahig para bang nasa panibagong katawan ako. Hindi na ako ang dating geysa. Ako na ang bago. Tumingin ako sa salamin at naisip ko, wow, maganda ako, mahal ako, may kakayahan ako. Nakita ko ang sarili ko na may bagong pagkakakilanlan, alam mo. Mula nung araw na yon, natutunan ko ng mahalin ang sarili ko. At ngayon na mahal ko na ang sarili ko, kaya ako na ring mahalin ng iba. Dahil nung hindi ko pa mahal ang sarili ko, puno ako ng pait kahit na nasa ebanghelyo ako at lumalakad kasamang Diyos. Hindi ko maintindihan kung bakit para ang saya-saya ng ibang tao at ako hindi. Siyempre, patuloy pa rin akong binabago ng Diyos, pero may bahagi sa akin na hindi masaya. At iyon ay dahil hindi ko mahal ang sarili ko, kaya hindi ko rin kayang mahalin ang iba. Ngayon, nakaya ko nang mahalin ang sarili ko. Nagbago ang pananaw ko. Nabuksan ang puso ko para mahalin ang mga tao gaya ng pagmamahal ni Jesus sa kanila. At para sa akin, si Jesus ang aking pinakamatalik na kaibigan. Siya ang aking manunubos, ang aking tagapagligtas. Siya ay dumating upang tubusin ang lahat at iligtas ako mula sa aking sarili. At para sa iyo na nakikinig sa akin na yon at nakakaramdam ng panghihina, na nakakaugnay sa aking kwento ng pang-aabuso o kahit sa kalagayan sa Diyos, marahil ikaw ay nasa ganitong sitwasyon na yon na ayaw makipag-ugnayan sa Kanya. Alam ko na mahirap tingnan si Jesus bilang tagapagligtas sa mga sandaling ito. Alam ko na maaring galit ka, tulad ng naranasan ko noon. O pakiramdam mo ay walang nagmamahal at hindi ka kanais-nais.
O kaya ay nagtatanong ka kung bakit ganito ang buhay mo. Pero ang tanging sagot na may bibigay ko sa iyo ay si Jesus ng Nazaret. Ang tanging daan ay si Kristo. Iyan ang dahilan kung bakit siya namatay para sa atin. Para magkaroon tayo ng buhay, kagalakan, kapayapaan, at katubusan sa pamamagitan niya. Maaring tumagal ng panahon. Pero kung tatawagin mo si Jesus, kahit isang simpleng panalangin lang, pupuntahan ka niya kung nasaan ka man. Lalapit siya sa iyo dahil si Jesus ay lumapit din sa akin. Aminin ko, hindi ako lumapit sa kanya. Ayaw ko talagang lumapit sa kanya. Pero yung isang simpleng panalangin na yun ay sapat na at doon niya ako natagpuan. Kaya hinihikayat kita na huwag mawala ng pag-asa at tumingin kay Jesus. Siya ang iyong kaibigan, iyong ama, ang iyong manunubos. At siya ang pag-ibig. Pwede kang magtiwala, mahal ka niya ng sobra. Kaya huwag kang sumuko. Panahon na para ikaw ay maging malaya at gumaling. Ito ang buhay na inihanda niya para sa iyo. Isang bagong buhay. Kaya huwag mo nang hayaang magpatuloy ang sakit kapag binigyan ka na ng Diyos ng pagkakataon na gumaling sa pamamagitan ni Hesukristo. Mga kapatid, tingnan ninyo. Talagang tumatak sa akin ang patotoong ito. Sobrang naantig ako sa kwentong ito at sigurado akong ikaw din ay lubos na naantig. Grabe, napakalakas talaga. Kaya naman hinihiling ko ngayon na ibahagi mo ang patotoong ito, ayos ba? Ipadala mo ito sa mas marami pang tao. Iiwan ko rin dito sa screen ang napakalakas na patotoo na ikinuwento ko sa iyo tungkol sa binatang na sangkot sa droga para subukang makita ang espiritual na mundo. Pero hindi niya inakala na mangyayari ang lahat ng iyon. Napakatindi nun. Mga kapatid, kailangan ninyong mapanood ang patotoong ito. Seryoso ako. Kaya, hinihintay kita sa susunod na video. Pagpalain ka nawa ng Diyos na makapangyarihan. Isang mahigpit na yakap.